rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang ganda ko, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana nakapaghapunan na kayo ng bonggang-bongga. At sana, syempre, lahat ng mga nasa abroad ay nakatulog ng maigi kagabi at ayun. So, sana maganda din kayo ngayong morning. Good morning, di ba? So, nakakatuwa kasi ang bilis ng araw. Ngayon ay nasa 16 na tayo, kalahati na ng buwan ng January na hindi natin namamalayan ng bonggang-bongga. So, kalahati na ng buwan. Tapos, ayun. So, malapit na mag-Chinese New Year. Kaya naka-red na ang Mama Sam ninyo. Charot. At nakakaloka kasi tawag dito, today wala kaming pasok, tapos bukas may pasok. Teacher's Day kasi. So, syempre nagpahinga kami. Actually, meron kaming event. Hindi lang ako nagpunta kasi ayokong pumunta. Kasi parang feeling ko naman, hindi naman kailangan pumunta doon. Wala naman akong gagawin doon. Hindi naman ako bibigyan ng award. So, tama na nandito na ako sa bahay. At ayun, nakapaglaba ako ng bonggang-bongga, nakapaglinis, nakagawa ng aking mga bagong video, ang tawag dito, intro. At ayun nga, nagpaplano nga akong gumawa ng panibagong channel, charot, na hindi pageant. Kasi ito, wala na talaga, pageant na naman talaga. So, I wish na sana magawa ko ng bonggang-bongga. So, ang content ko doon ay more inspirational content. Di ba? Inspirational content na puro lalaki. Charot! Anyway, so, yon. Ito nga, Diyos ko, are you excited? Excited ba saan para sa taong 2025 kasi parang bongga ang mga magiging kandidata ngayon dito sa mundo ng pageantry. May mga nagbabalik, may mga nagpaparamdam. My gosh! Dito na lang sa Miss Universe Philippines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na veterano yata ang magkukumpit, di ba? Tapos kahapon, ayun nga, sabi ni Samantha Panlilio, si Maureen Montaigne, talagang go na, di ba? Tapos, bukod doon, syempre nagpasabog din ng bonggang-bongga itong si Kurt Bondat, na kung saan naman naloka tayo ng todo-todo, kasi nga si Kurt nga, ayun, umeksena ng bonggang-bongga kasi nga, sa kanyang pagbabalik. Sasali siya sa Mr. Pilipinas. Alam niyo, gusto ko yung ginawa ni Kurt Bondat, ha. Ito kasi yung tinatawag na revenge. Kumbaga, parang na-failed ako dito, gagawin ko, babangon ako, at itatry ko uli. So, walang kasiguraduhan. Pero, parang feeling ko maganda yung hakbang na ginawa niya. Kasi, dito talaga matetest talaga kung ang Kurt Bondat ba ay kadapat-dapat bang makaronahan. Pero marami nagsasabi, paano kung sa Vietnam uli? Di ba? Kasi nga, di ba, doon nga siya natalo. Kung ang supranational, di ba, ang hinihit niya kasi supranational. So, pag natalo siya doon sa Vietnam, kamusta naman? So, di ba? Anyway, parang feeling ko naman, syempre iba ang supranational, iba ang Mr. World. So, wala namang kinalaman nyo sa country ng Vietnam. Ipakita lang ni Kurt Bondat na kadapat-dapat siyang makakuha ng titulo, and I think mananalo siya. Di ba? So, I'm so excited para sa kanya. So, ako hindi ko iniisip yun paano ko sa Vietnam uli gawin? Tapos, ganun na naman. Di challenge yun kay Kurt Bondat. So, sabi ko nga, marami namang pwede kasing title ibigay kay Kurt Bondat. Andiyan dyan ang supranational, andiyan dyan ang Mr. International na ginagawa dito sa Thailand. Ako parang feeling ko, pwede siya doon. Tapos mayroon din Mr. Global, pwede din siya sa back-to-back. Marami. So, good luck.
Pero ang isa sa mga ikinatuwa ko, yung tinry niya uli ng one more time mula sa pagkakatalo niya. Sabi nga ganun, di ba? Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. And I think magandang pagbangon to para kay Kurt Vonnegut. Suportahan natin siya ng bonggang-bongga. Di ba? And then, ito din. Isa din sa mga nagtatanong talaga, tinatanong ng lahat, bakit daw si Atisa Manalo hindi daw itry uli? So, malay natin, di ba hindi natin alam. Ngayon, judge siya sa Miss Laguna. So, maaaring biglang magulat na lang tayo, biglang bumulaga sa atin ng todo-todo itong si Atisa Manalo. Who knows, di ba? Hindi natin alam. So, yes, isa dito sa mga inaabangan ko na gusto ko din magbalik parang bilang revenge. Revenge sa sarili niya. Kasi parang pilit ko, yung pagkakatalo niya doon sa supranational, sa Miss Cosmo, hindi makatarungan talaga kung iisipin mo at kahit sino talaga lumagay sa posisyon ni Atisa, parang, oh my gosh, itatakwil talaga ang beauty pageant o aayawan. Pero, hindi mo rin madideny na ang beauty pageant ay nakadikit kay Atisa Manalo. Imagine ninyo, kinuha siya ng judge sa Miss Universe Laguna at kung makikita mo si Atisa Manalo sa poster, talagang may sinasabi na parang she is Atisa Manalo at mananatili talaga ang pagiging Atisa Manalo ng isang Atisa, di ba? So, yon. So, gusto ko siyang magbalik sa Miss Universe Philippines. I-challenge niya ang sarili niya at i-try niya ng bonggang-bongga. Kasi parang feeling ko, kaya niya. Isa pa, di ba? Isa pa, sabi nga sa Jollibee. Kasi parang feeling ko kasi mas parang kung magbabalik siya, yung parang, yung swerte, possible niya talagang makuha. Di ba? Ewan ko kung yun din yung nararamdaman ninyo. Kasi ako yun yung nararamdaman ko for Atisa Manalo. At naniniwala ako na kaya niya talagang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines kung magbabalik siya. Sige, palagay na natin, kailangan niya ng time. Kailangan niya mag-isip. Pero I think, mas kailangan niya ng revenge talaga. Oo, wag niya nang patagalin, wag niya nang paabutin pa ng ilang taon. So, kung magbabalik siya, magbalik na siya. Malay natin, this year, isa siya sa mga maging officially candidates. O, diba? Lalo na kasama niya si Bolter ngayon sa paghuhurado. And I hope na sana makonvince siya ni Bolter na magbalik dito sa Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, unfinished siya sa kanyang business bilang beauty queen or bilang contesera, 'di ba? Katulad nga ni Kurt, sinasabi niya na unfinished kasi yung laban ko. And I think he need revenge. And then ito yung revenge. At thanks God, kasi talagang nagkaroon siya ng lakas na loob magbalik. Kita mo naman na sa mukha ni na parang doon na dismayado talaga siya sa resulta ng Mr. World. Pero andyan siya. And I hope si Atisa, kasi parang feeling ko tinatawag siya Tinatawag talaga siya sa mundo ng pageantry. Kasi kung iisipin mo, panay ang invite sa kanya sa mga iba't ibang klase ng contest. And I think bilang hurado, siguro matuto siya ng ano ba talaga ang hinahanap. At i-apply niya yun sa sarili niya. And I think mananalo siya ng Miss Universe Philippines kung mapag-aaralan niya to ng bonggang-bongga. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, may plano kaya pang si Atisa Manalo na magbalik dito sa mundo ng pageantry? At Kurt Vonnegut, mananalo na kaya siya sa pangalawang pagkakataon na laban niya sa international pageant? Paano kapag ginawa to sa Vietnam? Please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, di ba? Magtiwala lang tayo sa itaas ng bonggang-bongga. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa wali nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!
Thank you for watching.